Dahil lang sa ang cute-cute nung bata sa kalsada, binuhat ko siya. Pero hindi ko akalain na hahabulin ako ng nanay niya, isang si, at ipapahayag na kung binuhat ko raw ang anak niya, kailangan ko siyang pakasalan. Isasama pa raw niya ang lahat ng shares niya bilang dote para lang mapakasal ako sa kanya. Grabe, natakot ako at balak ko nang tumakbo at sumakay sa jeep. Pero bigla namang nagbago ang cute na bata, naging parang tigre at inutusan pa ang nanay niyang hulihin ako para gawing tatay. Noon, nagpapalamig ako sa isang tindahan ng halo-halo dahil sa ulan. May isang maliit na batang babae na kumuha ng atensyon ko. Mukhang 2 o 3 taong gulang lang siya at dahan-dahang naglalakad sa kalsada. Nang makita ko ang mga sasakyan na dumadaan, hindi na ako nag-isip at tumakbo para buhatin siya. Bata, delikado dito sa daan, alam mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Liwayway at tiningnan ako, sabay yakap sa lig ko. Nang makita ko ang cute na bata, parang may nararamdaman akong pagkakahawig sa kanya. Pero kakagraduate ko lang sa kolehiyo, wala pa nga akong girlfriend, paano ako magkakaroon ng anak? Bata, alam mo ba kung saan ang bahay ninyo? Pero kahit anong tanong ko, hindi siya sumasagot at niyakap lang ako. Binuhat ko siya at pumara ng taxi para dalhin sa pinakamalapit na presinto. Ang bait niya, hindi umiyak o naglilikot pero ayaw pa rin niyang magsalita. Sabihin mo nga sa akin ang pangalan mo. Sinusubukan ko siyang kausapin. Biglang may nangyaring banggaan ng mga sasakyan sa likod namin. Napakalakas ng tunog at nagulat ako. Natakot din ang bata at napaiyak. Dumudugo rin ang ulo ko, siguro natakot ko siya. Pagkatapos, ginamit ko ang huling lakas ko para buksan ang pinto at itulak siya palabas ng taxi. Kasabay nito, isang limited edition na Bugatti ang huminto sa harap ng mall. Isang pares ng mapuputi at makikinis na binti ang lumabas mula sa sasakyan at may isang pares ng mga mata na nagpapahiwatig ng lamig na nagdulot ng kilabot. Nawawala si Liwayway dito. Malamig na sambit. Nang marinig ito, nanginginig si Faye. Gusto ko lang sanang ipasyal si Liwayway. Pagkatapos kong bumili ng damit, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko talaga sinasadya. Nanginginig din ang mga katulong sa takot. Ito ang anak na pinakaaalala ng si, tapos bigla na lang nawala. Lumipas ang kalahating oras pero wala pa ring lead. Naglakad si Fee sa mga kalsada gamit ang kanyang mga high heels. Biglang lumapit ang mga babaeng bodyguards na nakasuot ng itim at sinabi na nakita na nila ang bata at dinala na si Liwayway. Pero ang bata, nag-aalala at tinuro ang mga sasakyan sa likod. Niyakap ni Fee si Liwayway at umiyak. Liwayway, saan ka pumunta? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Nagpupumigla si Liwayway at mukhang iiyak na sa sobrang pag-aalala. Nagtataka si Fee, bakit parang galit na galit ngayon si Liwayway? Bumaba si Liwayway mula sa yakap ni Fee at mabilis na naglakad gamit ang kanyang mga maliit na paa. Sumunod si Fee at ang mga bodyguards. Huminto si Liwayway sa tabi ng nasusunog na sasakyan at itinaas ang kanyang mga kamay na parang gusto niyang lumapit. Agad siyang niyakap ni Fee. Binuksan ni Tessa ang pinto ng sasakyan para tingnan kung may tao sa loob. Walang tao sa loob. Nang makita ito, nag-alala si Liwayway at bumaba mula kay Fee para sana lumapit sa sasakyan. Kahit mukhang malambot si Liwayway, alam ng mga taong malapit sa kanya na matigas ang ulo niya at mainitin ang ulo. Agad na nakaramdam ng kakaiba si Tessa. Hanapin ninyo kung ano ang nangyari sa sasakyan. May dinala ba sa ospital? Ma'am, hindi ko pa nakitang ganyan si Liwayway. Ano ba ang nangyari? Sinong tao ang nagpaalala kay Liwayway? Mabilis ang trabaho ni Jessa at natuklasan agad niya. Ma'am, ang sumagip kay Liwayway ay nasa Philippine General Hospital. Dinala raw siya doon kalahating oras na ang nakakalipas. Noon, nakahiga ako sa kama ng ospital at naririnig ko ang pag-uusap ng mga doktor. Ang swerte ng taong ito, nagkaroon lang ng mga galos. Pero yung driver, hindi pa alam kung kailan magigising. Biglang may maririnig na yabag sa labas. Ma'am, yung taong nasa loob ng kwartong ito ang sumagip kay Liwayway. Agad na binuksan ang pinto at isang maliit na bata ang tumakbo at umakyat sa kama para hawakan ang kamay ko. Dahan-dahang pumasok si Faye. Siguro dahil ngayon lang siya nakakita ng ganun kagandang babae, hindi niya napigilang tumingin. Tita, siya yung sumagip kay Liwayway. Ang gwapo niya at mukhang bata pa. Tita, bakit ka nakatingin sa kanya?
Nagulat si Fee at binawi ang tingin. Magigising siya bukas, Liwayway. Pupuntahan natin siya bukas ha. Umiling si Liwayway at hinawakan ang kamay ko habang nakahiga sa kama. Liwayway, umuwi na tayo, pupuntahan natin siya bukas ha. Ayaw ni Liwayway na umalis at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Nang dumilat ako, nakita ko ang isang babae na nakatingin sa akin. Salamat sa pagsagip sa anak ko. Tiningnan ko ang babaeng nakasimangot at ang cute na bata at nagtaka ako. Anak mo ba ang bata? Biglang lumapit ang isang magandang babae. Hello, ako si Liwayway. Salamat sa pagsagip sa kanya. Agad kong naramdaman na mas kamukha niya ang nanay ni Liwayway at parang nakita ko na siya dati. Wala yon, dapat lang gawin yon. Sinagip mo ang anak namin, muntik na siyang mawala. Tiningnan ako ni Fee at sinabi, ano ang gusto mong kapalit? Umiling ako. Hindi na kailangan, sinagip ko lang ang bata, hindi na kailangan ng kapalit. Kumunot ang noo ni Fee. Bakit ayaw mo? Kaya kong ibigay ang kahit ano. Sinubukan kong magtanong, pahingi na lang ako ng pera. Nagulat si Fee. Akala niya, humihingi ako ng mas malaki pero pera lang pala. Magkano ang gusto mo? Tumawa ako. Nagbibiro lang ako. May koneksyon ako sa bata, gusto ko lang siyang makita ulit. CJ. Pero gabi na, tulog na si Liwayway. Dadalhin ko siya bukas. Wala ka talagang ibang gusto. Ngumiti ako. Mabuti na nga at buhay pa ako. Hindi kumbinsido si Tessa, hindi raw ako humihingi ng kapalit pagkatapos kong sagipin ang anak nila. Maya-maya, sa pinakamalaking Kaimitoville sa lungsod, bumaba si Fee mula sa sasakyan at pumasok sa living room. Biglang may narinig na basag na vase. Nakita niya si Liwayway na galit at ibinato ang vase sa lupa, sabay sipa sa upuan. Nagulo ang living room at natakot ang mga katulong. Nagwawala na naman si Maam, hindi namin siya mapigilan. Nalulungkot si Fee nang makita niyang nagwawala si Liwayway at inalis ang mga bagay sa kamay niya. Baby, antique vase yan na nagkakahalaga ng 200 milyon. Binili yan ng nanay mo. Lumapit si Fee, umupo sa tabi ni Liwayway at hinaplos ang ulo niya. Liwayway, magpakabait ka. Dadalhin ka ni Mommy para makita mo siya bukas. Biglang nagbago si Liwayway at naging mabait, ang mga labi niya ay nakangiwi na parang gustong ngumiti. Napakurap si Tessa. Hindi niya mapigil si Liwayway, pero isang salita lang ang sinabi ni Fee, sumunod agad siya. Kinabukasan, halos gumaling na ako. Nagsuot ako ng damit sa ospital at lumabas para bumili ng pagkain. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Fee na nakasuot ng itim na damit. Ang mga itim niyang mata ay nagpapahiwatig ng lamig kaya napaurong ako. Biglang may nakayakap sa binti ko. Si Liwayway pala, mahigpit na nakayakap sa binti ko. Nakangiti akong binuhat siya. Nasaktan ka ba? Umiling si Liwayway at mahigpit na yumakap sa akin. Nagulat si Fee at napanganga. Ito ba yung batang nagwawala at sumisira ng gamit? Bakit nagbago siya nang makita ako? Sabi ni Fee, hindi pa siya gumaling. Okay lang, hindi naman siya mabigat. Okay na ang sugat ko. Binuhat ko si Liwayway at umupo sa kama. Wala akong makain. Gusto mo ng candy? Bibili ako bukas. Sinabi ni Fee, hindi na kumakain ng candy ang bata na 2 taong gulang. Pero paulit-ulit na tumango si Liwayway. Nakangiti kong niyakap si Liwayway, pakiramdam ko may koneksyon kami sa isa't isa. Ako si Daniel Cruz. Ito na yung pagkain na binili ng kapatid ko. Tiningnan siya ni Fee. Sabi ni Tessa, umuwi na lang kayo at magsalita dahil walang maniniwala kung hindi ka magsasalita. Tiningnan ko ang pagkain sa harap ko. Bakit ganito karangya? Iniabot ni Liwayway ang kutsara sa akin. Namilog ang mga mata ni Fee. Sa 3 taon niya kasama si Liwayway, hindi pa siya nag-abot ng kutsara kay Tessa. Liwayway, kain ka. Binigyan ko siya ng isda at inalis ang mga tinik. Kinain agad ni Liwayway. Mamula-mula ang pisngi. Muntik nang mahulog ang panga ni Fee. Picky eater yan, hindi kumakain ng isda at gulay. Nakita niya akong binibigyan si Liwayway ng gulay. Iba talaga ang bata sa kanya. Nakita lahat ito ni Fee. Daniel, tatanungin kita ulit, ano ba talaga ang gusto mong kapalit?
Tumangala ako. Wala talaga akong gusto, kung pwede lang, gusto ko siyang makita paminsan-minsan. Napaisip si Fee at sinabi, pwede mo akong pakasalan para makita mo siya araw-araw. Nagulat ako. Si Fee ang may hawak ng kapangyarihan sa buong lungsod. Bali-balita na hindi siya gusto ang mga lalaki at walang lalaki na lumalapit sa kanya. Ngayon, gusto niya akong pakasalan? Hindi kami bagay. Nakatingin siya sa akin. Hindi yun yung dapat kong sabihin. Gusto ka ni Liwayway. Tumakbo sana ako. Sabi ni Fee, hindi kita pipilitin. Bisitahin mo siya kapag may oras ka. Alam ko na iba siya sa ibang bata. Sabi ko, mabait si Liwayway. Siya ang pinakamabait na batang nakilala ko. Pagkatapos kumain, tumayo si Fee. Umuwi na tayo, Liwayway. Pero mahigpit na nakayakap si Liwayway sa akin. Binuhat ko siya. Umuwi na tayo. Pupuntahan kita kapag may oras ako. Bumaba si Liwayway at sumunod sa nanay niya. Biglang tumunog ang telepono. Kinuha ko ito at narinig ang isang masamang boses. Galit na galit ako. Ibababa ko na sana ang telepono nang marami pa ang tumawag. Kailangan ko raw siyang pasayahin. Sinabi na bibigyan daw ako ng magandang papel sa pelikula. Sinabi ko sa sarili ko na sisirain ko ang lahat. Pagkatapos, dinala ako ni Tessa sa isang hotel. Pagkababa ko, pumunta ako sa kwarto 5. Nang kumatok ako, hindi ko inaasahan na si Fee ang magbubukas ng pinto. Umalis ako. Paano siya napunta dito? Si Fee ang namumuno sa pamumuhunan sa pelikula. Hindi ba yun ang kumpanya ni Fee? Bakit siya namumuhunan sa pelikulang ito? Dahil sinagip ko si Liwayway? Tiningnan niya ako at hinawakan ang baba ko. Huwag mo akong bigin. Hindi ako makapagsalita. Aalis na sana si Fee. Sa hapagkainan, gusto rin ni Liwayway na umupo sa kandungan ko at gusto niyang ako ang magsubo sa kanya. Nang makita ito ni Fee, napanganga siya. Si Liwayway, hindi na kailangan ng ibang magsubo sa kanya. Pero bakit nagbago ang lahat nang makilala niya ako? Ako naman, hindi pa sanay mag-alaga ng bata. Ma'am, pwede na bang kumain ng isda si Liwayway? Tumingin sa akin si Fee. Huwag mo na akong tawaging ma'am, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nang marinig ko ito, nag-atubili ako. Si Fee pa rin naman ay isang malaking tao sa Maynila. Ilan lang ang may lakas ng loob na tawagin siya sa pangalan niya. Nagkaroon ng ibang ekspresyon ang malamig na mukha ni Fee at ngumiti. Daniel, saan ka ba nakatira? Mayroon akong maliit na apartment malapit sa kumpanya. Maliit lang pero sapat na para sa isang tao. Gusto ka ni Liwayway? Gusto mo bang lumipat sa kay Mitoville? Nang marinig ko ito, muntik ko nang maibuga ang iniinom ko. Ano ba ang ibig sabihin nito? Gusto niya ba akong lumipat sa kay Mitoville para makasama si Liwayway? Pero lalaki ako. Hindi ako pwedeng tumira sa bahay ng anak niya. Ma'am, lalaki po ako. Hindi po ako pwedeng tumira doon. Busog na si Liwayway. Aalis na po ako. Ibinaba ko si Liwayway sa sofa at nagmadaling umalis sa kay Mitoville. Gayunpaman, pagkaalis ko, biglang nagbago ang masayang mukha ni Liwayway at tumingin kay Fee na may galit. Hinaplos ni Fee ang pisngi ni Liwayway. Hindi ba't sinabi ko na takutin mo siya para manatili siya dito? Ayaw mo bang makasama siya araw-araw? Agad namang tumango si Liwayway. May naisip ako. Pwede nating pigilan siyang umalis. Biglang nagkaroon ng interes si Liwayway at hinawakan ang kamay ni Fee habang nakatingin sa kanya. Malalim ang iniisip ni Fee, pero kailangan munang makipagtulungan si Liwayway para manatili siya dito. Sa ganitong paraan, pwede pa siyang maging tatay ni Liwayway. Kuminang ang mga mata ni Liwayway at paulit-ulit na tumango. Nang makita ito ni Fee, ngumiti siya at sinabi, halika, may sasabihin ako sa iyo. Samantala, wala akong kaalam-alam sa mga plano nila at nakarating na ako sa apartment ko. May ilang taong nakatayo sa harap ng pinto at isa na doon si Tessa. Nandito na pala ang bida ng kumpanya natin. Nabalitaan ko na nagkaroon ka ng pera. Ano kaya ang pakiramdam ng babae na 50 taong gulang? Tiningnan ko siya. Tessa, wala akong gustong sabihin sa iyo. Umalis ka nga. Akala mo kung sino ka. Sinabi ni Tessa, bukas, hindi ka na makakaangat.
Sinabi niya ito at umalis kasama si Minyong. Si Tessa ang pinakapaborito ng kumpanya. Nakatira siya sa isang mansion, pero pumunta pa siya dito para lang insultuhin ako. Pumasok ako sa kwarto at naligo ng malamig na tubig. Biglang tumunog ang telepono ko. Mayroon akong natanggap na cute na emoticon mula kay Liwayway. Nang makita ko ito, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng voice message. Liwayway, matulog ka na ha? Bibisitahin kita sa mga susunod na araw. Nagpadala rin si Liwayway ng isang okay emoticon. Si Fe naman, nakaupo sa tabi ni Liwayway at tinitingnan kaming nag-uusap. Wala kang number niya pero mayroon si Liwayway. Ipinakita ni Liwayway ang telepono niya kay Fe. Inutusan niya akong matulog. Kailangan ko ng matulog. Pagkatapos, niyakap ni Liwayway ang manika na ibinigay ko sa kanya at pumunta sa kama. Tumingin si Fe sa mga paa ni Liwayway at umiling. Normally, 11 siya natutulog, pero ngayon 9 pa lang. Nang matulog si Liwayway, lumabas si Fe ng kwarto. Nakatayo si Tessa sa labas ng pinto at nagtanong, nakahanap ka na ba ng lalaki, ate? Tiningnan siya ni Fe na parang isa siyang tanga. Wala kaming relasyon. Wala. Lagi kang abala sa trabaho. Hindi ka ba nag-iisip tungkol sa kapartner sa buhay? Biglang mayroong imahe ng lalaki na sumulpot sa isip ni Fe at biglang ngumiti. Pinag-iisipan ko na. Talaga? Sino? Hinampas ni Fe ang ulo niya. Huwag kang ang manghula. Simula ngayon, sipain mo yung 2 guard sa likod. Hindi sila pwedeng pigilan si Daniel na pumasok sa kay Mitoville. Okay po, ate. Mas lalo tuloy akong nagduda. Sigurado na akong may gusto siya sa akin. Kinabukasan, nagising ako dahil sa ingay ng telepono. Nang kinuha ko ito, narinig ko ang galit na boses. Daniel, sikat ka na. Hindi ko alam kung sino ang nagkalat ng balita tungkol sa iyo at sa senadora. Kinansela na ng kumpanya ang role mo sa pelikula. Wala akong emosyon at gusto ko pang tumawa. Alam ko na kung ano ang kumpanya. Daniel, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang ibang role kapag lumipas na ito. Ibinaba ko ang telepono. Inilunsad ko ang sikat na search. Lumabas ang mga pangalan. Baguhang aktor na si Daniel Cruz. Senadora na si Liwayway. Sino ba si Daniel Cruz? Bakit may iskandalo siya? Gwapo naman si Daniel, pero bakit siya papatol sa senadora? Ibinato ko ang telepono sa kama. Lampas na ito sa kakayahan kong harapin. Naalala ko ang sinabi ni Tessa kagabi at alam ko na kung sino ang may gawa nito. Binuksan ko ang usapan namin ni Liwayway. Ako, Liwayway, nasa bahay ka ba? Liwayway, iling emoticon. Ako, wala ka sa bahay? Nasa kumpanya ka ba? Liwayway, tango emoticon. Lumambot ang puso ko at nawala ang galit ko. Pupunta ako sa kumpanya ni Fe. Hindi ko pwedeng hayaan si Tessa na manalo. Pagkababa ko, tinanong ako ng isang receptionist, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Ma'am Fe. Busy si Ma'am. Hindi kanya pwedeng kausapin. Nagtawanan ang mga receptionist sa likod niya. Tumingin ka sa salamin. Mayroon ka bang ibang maipagmamalaki maliban sa mukha mo? Siguro gusto niyang maging sip-sip sa kumpanya. Nagbago ang ekspresyon ko. Kilala ako ni Ma'am. Sabihin ninyo kay Fe na nandito ako. Sorry, hindi pwede. Aalis na sana ako nang makita ako ni Tessa at kumaway sa akin. Daniel, bakit ka napunta dito? Hinahanap mo ba ang ate ko? Hinahanap ko si Ma'am Fe. Mayroon kaming pag-uusapan pero hindi ako pinapapasok. Tumingin si Tessa sa mga receptionist at natakot sila. Ipagtatanggol kita sa ate ko. Sinundan ko si Tessa papunta sa elevator. Humingi ng paumanhin si Tessa, Daniel, huwag ka nang magalit. Pagsasabihan ko sila. Umiti lang ako. Ordinaryong tao lang ako. Huwag mo na silang pahirapan. Ganun ba? Sa susunod, magiging boyfriend ka na ng ate ko. Magiging pagmamay-ari mo na ang malaking kumpanyang ito. Tumahimik na lang si Tessa. Nakaupo si Fe sa sofa at pinagsasabihan ang sekretary. Daniel, bakit ka napunta dito? Kailangan ka ba ng tulong ko? Umiling ako. Kailangan kong magsalita.
Hindi ba't gusto mo akong pakasalan? Ako na lang ang dapat mong isipin. Tumaas ang kilay ni Fee. Kung ganun, maaari ko bang iatras ang mga pamumuhunan ko? Nagulat si Fee at kumunot ang noo. Mayroon bang gumugulo kay Tessa? May nagpakalat na ako ay pinuntahan ang senadora. Kinansela na ng kumpanya ang role ko. Nang marinig ito ni Fee, tinawagan niya si Tessa. Wala pang 5 minuto, alam na namin ang lahat. Daniel, hindi ko iaatras ang pamumuhunan ko. Gusto kong ikaw ang maging lead actor. Kaya kang gumanap na lead actor. Nagulat ako. Hindi pa ako nagiging lead actor. Umuwi ka at basahin mo ang script. Bumisita ka kay Liwayway kung may oras ka. Nakatingin sa akin si Fee. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ko, Fee, bakit ka mabait sa akin? Mas lalong lumambot ang mukha ni Fee. Sinabi ko na gusto kitang pakasalan. Dapat tayong magpakasal na. Gusto niya ba ako dahil gusto ako ni Liwayway? Talaga bang pinipilit niya ang sarili niya sa akin? Hindi na lang ako nagsalita. Nagpaalam ako. Tinitigan ako ni Fee habang paalis ako. Umayos ang ekspresyon niya. Tessa, imbestigahan mo kung sino ang gumawa nito. Samantala, binuksan ko ang telepono ko at nakita ko ang isang sikat na search. Nakikialam si Hash, isa star sa problema ni Daniel Cruz. Totoong mabait si. Habang natutulog, nararamdaman kong may nakadikit sa akin. Oy! Ang cute-cute ni Liwayway. Sana magkaanak ako. Sa gabi, nangangarap ako tungkol kay Liwayway. Malambot niyang niyakap ako at tinawag na daddy. Nakangiti ako. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Fee. Huminto siya sa tabi ko. Tinitigan niya ako. Maya-maya, yumuko siya at hinalikan ako. Sa panaginip ko, nagulat ako. Nagising ako at nakita ko si Fee. Gising ka na pala. Tikman mo ang luto ko. Sabi ni Fee. Nagtataka ako. Hawak niya ang isang tray at mayroong steak. Ginawa ko yan kanina. Sinampal ko ang pisngi ko. Totoo ba ito? Tapos na siyang maghain. Nagsisikap din siya para sa kanya. Salamat. Pagkalabas ko, nakita ko si Liwayway. Hindi pa siya gising. Binuhat ko siya para maghilamos. Tapos kinagat ko siya. Ang bango niya. Dinala ko siya sa hapag. Tapos tinulungan ko siyang magsipilyo. Pagkatapos, binigyan ko siya ng pagkain. Tapos gumawa ako ng itlog. Habang kumakain kami, bigla akong binati ni Fee. Daniel, pupunta ako sa kumpanya. Kung may oras ka, dalhin mo siya sa kay Mitoville. Sinundo ko si Liwayway. Tapos, pumasok ako sa kumpanya. Daniel, ano ang desisyon mo tungkol kahapon? Sabi ni Tessa. Tapos umupo ako sa sopa. Okay lang, pero may isang kondisyon ako. Dapat maging backup dancer siya sa akin. Sabi ko. Nagbago ang ekspresyon ni Tessa. Sumimangot siya. Sinabi ko. Pwede ka ring pumili ng ibang tao. Pagkatapos, lumapit sa akin si Tessa. Daniel, anak mo ba siya? Anak siya ng kaibigan ko. Kung sakali man magkaroon ng anak. Sumaya ako. Hindi rin nagtagal at nagpaalam si Tessa. Habang naglalakad kami, may ilang katrabaho rin kami. Kapag nagkaroon ng anak si Daniel? Kailan pa? Hindi siya ang anak ko. Anak siya ng kaibigan ko. Pero gusto ko rin magkaroon ng anak. Habang nakikipag-usap. Huwag mo akong gagayahin. Tapos, biglang sumigaw sa akin si Tessa. Hindi ko matatanggap ang desisyon na ito. Hindi kita papayagan sa susunod. Isinara ko ang pinto. Isang babae ang kumatok sa akin. Kailan kayo umuwi? Kalmado akong tumingin kay Tessa. Young master, bakit ka nakatingin sa akin? Umiwas ako. Hindi ka pwedeng umuwi. Wala akong pakialam. Tapos pumasok ako sa sasakyan. Ang tanging problema lang ay si Kayway. Sinabi ni Daniel na si Kayway ang dahilan kung bakit hindi siya nakasama. Pagkatapos tumawag ako kay Fee. Nang dumating ako sa kumpanya, nakita ko si Fee. Daniel, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, sumimangot ako at napaluha. Naalala ko ang lahat. Wala akong kapayapaan. Nakasuot siya ng palda at naghintay.
Napakalungkot. Pagdating ni Daniel, tinitigan ko siya at sinabi ko, sa susunod na muli kang gagawa, babayaran mo ako. Nagbiro lang ako pero ngumiti siya sa akin. Talaga ba? Sa susunod makikita mo si Liwayway. Nag-atubili ako sandali. Gusto ko siyang makita. Sa araw na iyon, hindi nakita ni Daniel si Kayway. Wala na siyang gagawin. Nagkainitan ang aking katawan. Talaga nga bang nasasabik ka na? Kaya pumunta ka na lang sa kay Mitoville. Gumuhit ng isang banayad ng ngiti sa mukha ni Faye, pagkatapos ay pinigilan ang sarili na ipakita ito. Kaya mo ring makipaglaro kay Liwayway doon. May espesyal na kapaligiran si Liwayway at hindi siya makapasok sa kindergarten. Pero napakatalino niya, marunong siyang magpinta at magsulat. Agad akong sumang-ayon. Pupunta ako para bisitahin si Liwayway mamayang hapon. Sa kasamaang palad, hindi ko na kayang hadlangan si Faye. Binaba ko ang telepono at mas lumaki ang ngiti niya. Ang katulong sa tabi niya ay nakakita ng hindi kapanipaniwala. Nakita niya ang ngiti ng isang maganda at malamig na tao na hindi pa nakikita sa buhay niya. Sa pagkakataong ito, natanggap ko ang tawag na gusto kong malaman kung ano ang nagdulot kay Faye ngumiti. Malamig na sinabi ni Faye, anong tinitingin-tingin mo? Wala kang nakikita. Sa pagkakataong ito, mabilis na lumabas ang katulong na may hawak na file sa silid. Sa totoo lang, isa pa rin siyang malamig na tao. Kasabay ng mga pangyayaring ito, nakatayo rin si Tessa sa labas ng pintuan na may nakakainis na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasa tabi niya ang isang bata, si Liwayway. Ginugol niya ang isang oras para kumbinsihin si Liwayway na huwag itong gawin sa kanyang mga anak. Sa pag-ibig na iyon, sinabi ni Liwayway kay Tessa, talaga nga bang hindi kita pwedeng dalhin kay Daniel? Sinabi ng nanay ko na dapat kang maging mabait sa bahay. At mayroon din siyang maraming trabaho. Pwede ka bang maging mabait? Binitiwan ni Liwayway si Tessa at malungkot na umupo sa sopa na may hawak na maliit na sketchpad. Napuno ng awa si Tessa sa kanyang anak. Huwag kang ganyan. Dadalhin kita kay Daniel pero hindi mo dapat sabihin sa nanay mo. Kung hindi, pupunta ako sa impyerno. Iniangat ni Liwayway ang ulo niya, ang kanyang malaking madilim na mata na puno ng ilaw. Direkta niyang ibinaba ang sketchpad at tumakbo sa loob para pumili ng magandang damit na masusuot. Kinuha ni Tessa ang sketchpad ni Liwayway at nakita na gumuhit siya ng isang maliit na pagong at nakasulat ang mga salitang "Ya" ni Daniel dito. Sa kabilang banda, si Tessa naman ay tumakbo at lumayo sa silid para pumasok sa closet at sinabihan si Liwayway na pagkatapos siya ay gagawin ko ang nararapat. Sa huli, si Tessa ay kumilos ng tama. Huwag kang magmadali, anak. Gawa ka ba ng magandang palda kung bakit ka pinagtripan? Habang nagmamaneho ako sa kay Mitoville, nagulat ako sa pagkakataong ito. Napakagalang nila sa akin kaya sinimulan kong kunin ang manika. Nagpapasalamat ako na binuksan nila ang pinto. Pagkapasok ko sa mansyon. Sa kabilang banda, hindi nagtagal at may isang maliit na cute na bata na lumapit sa akin, direkta niya akong niyakap. Si Liwayway, bakit ka nandito? Sige, ipakita ko sa iyo kung ano ang nadala ko. Mula sa mga pagong at oso, ano ang gusto mo? Ginyagis ni Liwayway ang kanyang ulo. Magpasalamat ka kayo sa iyo. Nakadungis ang mukha ni Daniel at hindi niya sinasadyang marinig ang tunog. Sinabi ni Tessa mula sa likod. Bakit ka nandito? Gusto ni Liwayway na magpasyal kasama ka. Ngumiti si Tessa. Hindi mo dapat sabihin sa nanay mo na may gusto ka dito. Huwag mo kaming masyadong bigyan ng mga salita. Hindi mo ba gusto ang mga laruan? Hindi niya alam kung saan ilalagay ang laruan. Sinabi niya at sinubukan ang kanyang makakaya na magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Tapos nakita ko si Tessa sa kanya na may kapangyarihan sa kanya. Alam kong gusto mo na mayroon kang pagong. Maganda ka magpinta. Ito ang huli. Kailangan mong masanay sa akin kung bakit kita pinatawad noon. Sa bandang huli, lumapit sa akin ang isang umiiyak na may-ari. Saan ko siya madadala? Tinitigan ko ang ulo. Naglalaro ako pero pagdating dito, nagbibiro lang. Sige, bumalik na tayo. Pupunta na ako para makita at itrato ito. Ito ay isang maliit at 3 taong gulang na anghel. Nakasalalay sa akin kung sino ang gusto niya o hindi. Tapos kinuha ko si Liwayway at dinala sa living room. Sa kabilang banda,
kung mayroong gusto si Liwayway, pupunta tayo kung saan magpakasal tayo. Sa pagkakataong ito, lumabas mula sa mga painting na ipinapakita ko sa iyo si Tessa ng mahusay na paggalang. Oy! Ano yang nakasulat dito? Tahan na kayong dalawa na nangangarap. Hindi mo alam? Alam mo na si Liwayway, nakasulat ka sa papel. Kailangan kong maging masaya dahil ginuhitan mo ang guhit sa gitna ko para magustuhan ko. Tapos nakita ko si Liwayway na tinuturo ang imahe namin. Sa pagkakataong ito, mayroon akong nakita na si Daniel ay nagulat na, pero nakangiti ng masama. Sa pag-ibig kay Faye, sumuko na ako. Sinabi ni Faye na hindi, Liwayway na sumusulat sa iyo. Sinabi ni Liwayway sa kabilang banda kung mahal niya si Daniel, babalikan niya siya at lalaban niya siya. Sinabi ni Faye sa pamilya na dapat sila ay dalawa na. Pinagtawanan siya ng mga kamag-anak niya. Pinuntahan siya at pinagtawanan. Habang sinasabi ang mga nangyaring iyon, hindi ko maiwasan na ilayo siya. Habang nakaupo sa kanyang kandungan, patuloy siyang gumuguhit. Gumuguhit ng kamay. Tapos gumuhit siya ng magandang larawan ng kanyang kamay. Tapos lumalapit sa kanya si Daniel para tumawa. Naghahanap si Kayway. Dumating ng mas maaga si Faye sa trabaho para makita kaming dalawa na nagbubulungan. Binigyan niya kami ng masayang pagbati. Alam ko na may pakialam sa akin si Liwayway. Mahal niya ako dahil alam niya ako. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Faye na kunin ang pelikula na magkakasama ang pelikula. Mahal ko ang nakaraan dahil hindi ako perpekto para gampanan. Nagsalita ng maraming bagay na naintindihan ko tungkol sa aking sarili. Nais ko siyang makasama. Inayos ko siya sa kanyang buhok at sinabi, kukunin kita. Lumapit sa kanila ang tawa at tiningnan sila ng mahusay. Gusto ko siya maging anak sa buhay na ito. Kaya alam ko si Liwayway kung sino ka. Pwede ka bumalik at maging si Daniel? Ipapakilala ko kita. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Kung may isa pang gumawa ng hindi maganda sa kanya, hindi ko siya pagtatakpan. Ano ang ibig sabihin ng nangangarap ng ganyan, mas madalas ko siyang tuturuan. Nang marinig ko si Liwayway, umiti siya at hinayaan ako. Humahabol at lumalapit, sa huli malayo. Nang marinig namin na nasa loob kami ng silid, naghahanap kami ng mga sapatos. Ipinakilala ni Liwayway na marunong siyang tumawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, gusto ni Faye na ituro si Liwayway sa kanyang puso. Humiga kami sa loob at ang nagkakamaling mukha sa amin ay magkakasama sa Kaimitoville. Hindi pa ba kami pupunta sa trabaho? Kung gayon, maghihintay na lang kami. Nakangiting sinabi ni Feng Hui. Doon magsisimula si Daniel kung hindi pa niya matuturo, bakit hindi na lang ituro kung ano na lang ang ginagawa mo kung hindi kita nagustuhan? Si Liwayway na malumanay na hinayaan na lang ako. Kung gayon, ano na lang ang gagawin ko kung hindi na lang kita pinapapasok? Bumalik ka rin, ako ay napabuntong hininga. Talaga bang gusto mo ako? Kaya, pumunta ka sa Kaimitoville. Gumuhit ng isang banayad ng ngiti sa mukha ni Faye, pagkatapos ay pinigilan ang sarili na ipakita ito. Kaya mo ring makipaglaro kay Liwayway doon. May espesyal na kapaligiran si Liwayway at hindi siya makapasok sa kindergarten. Pero napakatalino niya, marunong siyang magpinta at magsulat. Agad akong sumang-ayon. Pupunta ako para bisitahin si Liwayway mamayang hapon. Sa kasamaang palad, hindi ko na kayang hadlangan si Faye. Binaba ko ang telepono at mas lumaki ang ngiti niya. Ang katulong sa tabi niya ay nakakita ng hindi kapanipaniwala. Nakita niya ang ngiti ng isang maganda at malamig na tao na hindi pa nakikita sa buhay niya. Sa pagkakataong ito, natanggap ko ang tawag na gusto kong malaman kung ano ang nagdulot kay Faye ngumiti. Malamig na sinabi ni Faye, anong tinitingin-tingin mo? Wala kang nakikita. Sa pagkakataong ito, mabilis na lumabas ang katulong na may hawak na file sa silid. Sa totoo lang, isa pa rin siyang malamig na tao. Kasabay ng mga pangyayaring ito, nakatayo rin si Tessa sa labas ng pintuan na may nakakainis na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasa tabi niya ang isang bata, si Liwayway. Ginugol niya ang isang oras para kumbinsihin si Liwayway na huwag itong gawin sa kanyang mga anak. Sa pag-ibig na iyon, sinabi ni Liwayway kay Tessa, talaga nga bang hindi kita pwedeng dalhin kay Daniel? Sinabi ng nanay ko na dapat kang maging mabait sa bahay. At mayroon din siyang maraming trabaho. Pwede ka bang maging mabait?
Binitiwan ni Liwayway si Tessa at malungkot na umupo sa sopa na maihawak na maliit na sketchpad. Napuno ng awa si Tessa sa kanyang anak. Huwag kang ganyan. Dadalhin kita kay Daniel pero hindi mo dapat sabihin sa nanay mo. Kung hindi, pupunta ako sa impyerno. Iniangat ni Liwayway ang ulo niya, ang kanyang malaking madilim na mata na puno ng ilaw. Direkta niyang ibinaba ang sketchpad at tumakbo sa loob para pumili ng magandang damit na masusuot. Kinuha ni Tessa ang sketchpad ni Liwayway at nakita na gumuhit siya ng isang maliit na pagong at nakasulat ang mga salitang "Ya" ni Daniel dito. Sa kabilang banda, si Tessa naman ay tumakbo at lumayo sa silid para pumasok sa closet at sinabihan si Liwayway na pagkatapos siya ay gagawin ko ang nararapat. Sa huli, si Tessa ay kumilos ng tama. Huwag kang magmadali, anak. Gawa ka ba ng magandang palda kung bakit ka pinagtripan? Habang nagmamaneho ako sa Kaimitoville, nagulat ako sa pagkakataong ito. Napakagalang nila sa akin kaya sinimulan kong kunin ang manika. Nagpapasalamat ako na binuksan nila ang pinto. Pagkapasok ko sa mansyon. Sa kabilang banda, hindi nagtagal at may isang maliit na cute na bata na lumapit sa akin, direkta niya akong niyakap. Si Liwayway, bakit ka nandito? Sige, ipakita ko sa iyo kung ano ang nadala ko. Mula sa mga pagong at oso, ano ang gusto mo? Ginyagis ni Liwayway ang kanyang ulo. Magpasalamat ka kayo sa iyo. Nakadungis ang mukha ni Daniel at hindi niya sinasadyang marinig ang tunog. Sinabi ni Tessa mula sa likod. Bakit ka nandito? Gusto ni Liwayway na magpasyal kasama ka. Ngumiti si Tessa. Hindi mo dapat sabihin sa nanay mo na may gusto ka dito. Huwag mo kaming masyadong bigyan ng mga salita. Hindi mo ba gusto ang mga laruan? Hindi niya alam kung saan ilalagay ang laruan. Sinabi niya at sinubukan ang kanyang makakaya na magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Tapos nakita ko si Tessa sa kanya na may kapangyarihan sa kanya. Alam kong gusto mo na mayroon kang pagong. Maganda ka magpinta. Ito ang huli. Kailangan mong masanay sa akin kung bakit kita pinatawad noon. Sa bandang huli, lumapit sa akin ang isang umiiyak na may-ari. Saan ko siya madadala? Tinitigan ko ang ulo. Naglalaro ako pero pagdating dito, nagbibiro lang. Sige, bumalik na tayo. Pupunta na ako para makita at itrato ito. Ito ay isang maliit at 3 taong gulang na anghel. Nakasalalay sa akin kung sino ang gusto niya o hindi. Tapos kinuha ko si Liwayway at dinala sa living room. Sa kabilang banda, kung mayroong gusto si Liwayway, pupunta tayo kung saan magpakasal tayo. Sa pagkakataong ito, lumabas mula sa mga painting na ipinapakita ko sa iyo si Tessa ng mahusay na paggalang. Oy! Ano yang nakasulat dito? Tahan na kayong dalawa na nangangarap. Hindi mo alam? Alam mo na si Liwayway, nakasulat ka sa papel. Kailangan kong maging masaya dahil ginuhitan mo ang guhit sa gitna ko para magustuhan ko. Tapos nakita ko si Liwayway na tinuturo ang imahe namin. Sa pagkakataong ito, mayroon akong nakita na si Daniel ay nagulat na, pero nakangiti ng masama. Sa pag-ibig kay Faye, sumuko na ako. Sinabi ni Faye na hindi, Liwayway na sumusulat sa iyo. Sinabi ni Liwayway sa kabilang banda kung mahal niya si Daniel, babalikan niya siya at lalaban niya siya. Sinabi ni Faye sa pamilya na dapat sila ay dalawa na. Pinagtawanan siya ng mga kamag-anak niya. Pinuntahan siya at pinagtawanan. Habang sinasabi ang mga nangyaring iyon, hindi ko maiwasan na ilayo siya. Habang nakaupo sa kanyang kandungan, patuloy siyang gumuguhit. Gumuguhit ng kamay. Tapos gumuhit siya ng magandang larawan ng kanyang kamay. Tapos lumalapit sa kanya si Daniel para tumawa. Naghahanap si Kayway. Dumating ng mas maaga si Faye sa trabaho para makita kaming dalawa na nagbubulungan. Binigyan niya kami ng masayang pagbati. Alam ko na may pakialam sa akin si Liwayway. Mahal niya ako dahil alam niya ako. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Faye na kunin ang pelikula na magkakasama ang pelikula. Mahal ko ang nakaraan dahil hindi ako perpekto para gampanan. Nagsalita ng maraming bagay na naintindihan ko tungkol sa aking sarili. Nais ko siyang makasama. Inayos ko siya sa kanyang buhok at sinabi, kukunin kita. Lumapit sa kanila ang tawa at tiningnan sila ng mahusay. Gusto ko siya maging anak sa buhay na ito. Kaya alam ko si Liwayway kung sino ka. Pwede ka bumalik at maging si Daniel? Ipapakilala ko kita.
Ipapakilala kita sa pamilya ko. Kung may isa pang gumawa ng hindi maganda sa kanya, hindi ko siya pagtatakpan. Ano ang ibig sabihin ng nangangarap ng ganyan, mas madalas ko siyang tuturuan. Nang marinig ko si Liwayway umiti siya at hinayaan ako. Humahabol at lumalapit, sa huli malayo. Nang marinig namin na nasa loob kami ng silid, naghahanap kami ng mga sapatos. Ipinakilala ni Liwayway na marunong siyang tumawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, gusto ni Finn na ituro si Liwayway sa kanyang puso. Humiga kami sa loob at ang nagkakamaling mukha sa amin ay magkakasama sa Kaimitoville. Hindi pa ba kami pupunta sa trabaho? Kung gayon, maghihintay na lang kami. Nakangiting sinabi ni Feng Hui. Doon magsisimula si Daniel kung hindi pa niya matuturo, bakit hindi na lang ituro kung ano na lang ang ginagawa mo kung hindi kita nagustuhan? Si Liwayway na malumanay na hinayaan na lang ako. Kung gayon ano na lang ang gagawin ko kung hindi na lang kita pinapapasok? Bumalik ka rin, ako ay napabuntong hininga.